It all started in my Lola's backyard court. Just a kid with dreams of making it on the court. I fought my way through, just like my family taught me. The path was never easy, but we dribbled all the way to the NBA. I'm not just living my dream, I'm carrying theirs too. Now that I play for the Philippines, it's not just for my family. It's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a sun with pride. Sa Arena Plus, astika sa sports. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Cheers, miss! Jabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yon! Happy Friday sa inyong lahat! Sa mga bagong bukas ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora! At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Diba? Na nakakaloka to dahil sa isang magandang at mainit na araw ng Biyernes para po sa mga naglalakad at kung saan man ang pupuntahan nyo, siguro din yung lagi kayong may bit-bit na water jar. How's your day so far? Well, it's fine. It was awesome. As in, with an Akala ko asim. Dalang init. Ang asim. Hindi, nag-enjoy ako kahapon sa paglalakad dyan sa BGC. Talaga ba? Parang kada kanto may afam. Oh, diba? Yung pinag-uusapan natin na inuman ka sa shower. Oy! Nakakaloka. Hello nga pala sa lahat ng mga staff. Of course, kahapon, nakasama natin, of course, sina Sir Chan, sina Ma'am Susie, sina Sir Dexter, of course, kina Nino, hello sa inyo. Kay Tony, hi! Gusto? Si Tony! Kay Ma'am Ai, at saka si Ma'am Leia. Nanguhula ako ng pangalan. si Tony, nanguhula ako ng pangalan. Si Tony yung nag-upload sa atin sa Pinoy Showbiz Watcher. Diba? Hello, TikTok. Tony. Hi, Tony. We love you so much. Thank you for always patronizing our chika. English. Kala mo may US visa. Oy, bakit ba? Bali mo magkaroon. Kala mo nakapak sa Croatia. Pag ako may natisod sa BGC AFAM, kakanta ka ng Minsan lumuwa ang manika, 7,000 bakla ang ginawa. Ginawang tourist attraction yung kanyang likuran. Hindi siya magte-treasure hunt. Ay, hindi niya kakalkalin ang nako. treasure. Pero speaking of mga AFAM, eto na. Tumungan na tayo sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa mga AFAM, baga't biyaya ay nabagsak. Kumilos na bago maunahan ng iba. Inahas ng kaibigan. Ay,
Nako, eto na nga ang portion ng ating Chika sa Arena. Din pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, speak ang mga AFAM. Eto na nga medyo nagpapahinga ang mga AFAM. O, diba? Bago ulit bumakbak. Ang lambot yung AFAM. Ay, hindi ka man lalambot. Matapos makipagsagupaan ng lambot ang mga AFAM, kaya kailangan kumain ng bulalo para muling maitaguyod at maitayo ang kanilang mga bandera. Ikaw ba, Mara, naniniwala ka doon? Na ano? Na nakakatigas ng ng tuhod ang bulalo at ang balot? Oo naman! Truly, madly, deeply blue. O, diba? Pero eto na. Anong chika? Nagpapahinga nga ngayon ang mga kuponan ng Eastern and Western Conference kung saan nga naman sasabak na sila para sa playoffs na darating na, diba, sa mga susunod na araw. Dahil natapos na nga kanilang play-ins kung saan nga naman sa Golden State Warriors Fanatic, I'm so sorry pero nalaglag ang kanilang kuponan at hindi tuluyang nakapasok sa top 8 na maglalaban-laban sa playoff, diba? Ay, sad. Pero, alam mo yun, mga fanatics din ng Hawks, natalo din sila kung saan nga naman nakakasada para sa Eastern and Western Conference na ito ay nakumpleto na po ang top 8 na maglalaban-laban sa mga susunod na araw para sa Eastern and Western Conference ng NBA Conference Basketball na nakakaloka. Ay, nakakaloka yan. Kasi meron pa maglalaban pa kasi, di ba, noong nakaraan nanalo ang Lakers over Pelicans. So yung natalo ngayon si Pelicans, kakalabanin nila ngayon ang Kings para, alam mo yun, kung sino man ang lalaban sa top 1 na kupunan ng Thunder. At syempre sa kupunan naman ng Chicago Bulls at ng Miami Heat, kung sino ang malulus Valdez sa kanila, kakalabanin nila ang Boston Celtics. Wow. Diba na nakakaloka? Bongga naman, Mare. Talagang, Naman. sino dyan ang paborito mo? Si Stephen Curry. Ay, kaya lang hindi nga sila nakapasok. Oo. Diba? Nakakasad. Ako, ang favorite ko dyan, Mare, si Mariah Carey. Kakanta na, spread your wings and prepare to fly. For you and me, come a butterfly. Come a butterfly! Butterfly! Klaka! Anyways, anong chika nga din mo? Ay, eto, Mare, may chika ako. Kasi di ba meron tayong Pilipino record holder? Nang alin? Ayan, mag-uuwi, Mare, ang national record holder na si Leonard Grospe mula sa high jump event ng 2024 Singapore Open Track and Field Championship. In fairness. Yes. At Mare, naabot ni Grospe ang 2.14 meters para makakuha ng podium finish para sa bansa. Ayan, congratulations. In fairness, sa paglundag niya ng pagkataas-taas, narating niya ang kalangitan. Ang rurok ng kaligayahan. Nag-gold siya, di ba? Paglundag Bakit, mo, sinalo ka ng AFAM. Tama. Tapos may team song na Catch Me, I'm falling for you. Swak. Ay, hindi ko kinakaya. Ay, congratulations, Leonard. Congratulations sa ating mga, alam mo, atletang Pilipino, mabuhay kayo. At syempre, doon po sa mga kalahok para sa 2024 Paris Olympics na ating mga kupunan na saan mang kategorya na lalaban na iwagayway nyo lang ang ating bandila at full support sa inyo ang Arena Plus. Yes. Diba? Perfect. Mare, eto na ang chika natin for today's video. Correct. At syempre, bago ang lahat, ito po na ang ating Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na. Mukhang hindi talaga ito. Ay, may aantabayan na ng mga utawnes dahil kala mo kahapon habang ako ay naglalayag, naglulumandi sa kabaan ng BGC. Naghuhumilig. Bakit ba? Siyempre, mga AFA mahilig magpa-araw, di ba? Tiniis ko yung araw. Sayang ang mga collagen ni Doc Ninya. So, nabilad-bilad ka? Ay, nagbilad talaga ako. Sabi ko, di ba, babalik na lang kay Doc Ninya sa ngalan ng AFAM. Baka ahon-ahon man. Kahit hindi naman makaahon, lumigaya lang. Ay! Diba? Pero eto naman, ang
antabayanan ng mga tao dahil nung nakaraang Miyerkules ay talagang merong mabibigat na mga salita na binitawan. Itong si Master Henyo Joey De Leon sa portion ng Itbulaga. Kung saan nga naman kanilang pinasinungalingan ang kumakalat na balita na sila ay magsasara na di umano. Kaya nga naman namudmud sila ng sangkaterbang papremyo last Wednesday, Mare. Para patunayan na hindi sila... Na hindi nalulugi. Oo. Diba? Na nakakaloka. Kasi nga kumbaga parang ang pinatutungkulan naman sa mga salita, no, bago tayo magtungo talaga doon sa binitawang statement nitong si Master Henyo Joey De Leon na siya ay luluhod sakali nga naman na alam mo yung umabot ng 15 years ang ibang mga shows. Pero doon muna tayo sa aspeto na nagagalit siya dahil nga may mga nagpapakalat. Kasi may actually una ang pinatutungkulan niya ay parang merong isang vlogger na naglabas ng issue. Kaya yan. Clue. Well, ha? Clue. Ano, tao siya. Ganun. Basta tao siya. Kilala? Oo. Oh. Kilalang kilala. Ay, alam ko na kung sino. Yun nga. Comment below. Correct ka. So eto na nga, chika. Kasi nga, diba, pinakalat. Dahil, alam mo yon, mahilig silang kumuha ng impormasyon sa source. Oo. So, parang nahapiyawan. Lakas diba? makadroga ng source. Pasintabi po sa mga diba? kabataan. So parang ang pinatutungkulan doon is nakakuha nga kasi pumutok yung issue na parang sinabi nitong vlogger na ito na parang sinabi nga niya na meron siya nakuhang impormasyon hinggil nga daw sa napipintong pagsasara or pagkalugi di umano ng Itbulaga na hindi nagustuhan ng TVJ. Kaya nga naman last Wednesday nagbigay sila ng official statement na kung saan si Vic Soto ay pinagtatawanan lang sila. Hala. Na para bang tipong si Tito Sen naman sinabi nga at pinasinungalingan ni Tito Sen na walang katotohanan ang kumakalat na balita na porket sila ay lumalagapak sa ratings nalulugi na sila. Hindi po totoo yan. Para kinaklaro lang din natin. Ano? At syempre, doon naman sa statement ni Master Henyo, dahil nagalit na talaga siya, direkta niyang sinabi na bastos kayo yung mga nagkakalat ng balitang ito. So hindi to directly mare sa Showtime? Hindi. Inuugnay lang ng mga tao eh. Diba? Nung mga tipong inuugnay lang dahil nga syempre may nabitawang salita. Itong si Master Henyo na kahit paabutin nyo ng 15 years yung mga shows nyo, kahit 15 years luluhod ako, yun yung quote-and-quote na sinabi niya. Kaya. So parang tipong doon na-connect lang ng mga tao at sila, yung mga netizen na ang nag-connect na Showtime ang pinatutungkulan. Diba? Sabi ng mga netizen sa darating na Oktubre, mag-15 years na ang Showtime. So luluhod. So paano? Mangyayari ba ang pagluhod ni Master Henyo? Di ba yung mga ganong aspeto? O ano? Eto darating na October, 15th anniversary. Nako. Kaya sabi ng mga Otawnas, matuloy kaya ang pagluhod na sinasabi niya. Nako. Diba? May naalala ako. Ano? Sumalangit nawa. Yung dating Akala ko may naalala kang yung dating linuhuran. Hindi ako lumuhod. Ay, ano? Hindi ko carry. Ay, oo nga pala. Tama. Ano yun, luluhod ka tapos di ka na makatayo? Pwede mo. Luluhod ka, sasabihin mo tulong. Help. Itayo mo ko. Makawalan mo ko. Hindi, may naalala kong politiko. Ano? Na nagsabi na magpapasagasa daw sila sa tren. Oo. Hindi naman nangyari. Pero nga, di ba, yung yumaon na, yung tatalon siya sa helicopter. Di ba? Sumalangit Tapos nawa. biglang ang sabi lang niya, I was only joking. Pero yun na nga, paano yun? Sa yun na nga, sabi ng mga Otawnes. Kasi kung ang Showtime pinatutungkulan niya, di ba? So, paano po ito mangyayari, magaganap po ba yung sinasabi niyong pagluhod? Sabi ng mga netizen ito kasi binitawan niyang salita yun eh. Tapos may karugtong yan, after no, nasabi nga niya, paabutin niyo kung kaya niyong umabot ng 45 years. Oo. Doon tayo maglabanan. At kung sakaling kayo ang nasa record bilang top 5, Oo. diba, longest variety show
in the world. Paano mangyayari yun? Diba? Inauna sila. Yung mga ganong aspeto. Pero ang pinatutungkol lang kasi doon ni Master Henyo, yung mga nagkalat at naglabas na ng issue, hindi po ito sa Showtime. Hindi sa pinapanigan ko po ang Itbulaga. Pero kung papakinggan yung mabuti, yung mga binitawan po diyang salita, at mapapanood naman yun sa mga replays sa YouTube, di ba? At mismong sa page ng Itbulaga, ay ang pinatutungkulan niya, yung mga nagkalat ng balita na sila ay magsasara dahil lang sa sila ay nauungusan sa TV ratings. Nako. Diba? Kasi doon sila napikon eh. Totoo nga naman yun. Kasi Mare, 'di ba, kung matatandaan natin, tapos na parang hidwaan sa pagitan ng It's Showtime at saka ng Itbulaga. ng Itbulaga. Tapos Oo. ngayon pinagsasabong nga nila, 'di ba? Recently lang din nababalita natin dito na bakit kailangan pagsabungin ng Itbulaga at ang Showtime? Number one lang naman, unang-una, hatid nila ay kasiyahan sa lahat. Pangalawa, actually nung parang iniintriga ngayon si Meme na parang hiningan nga daw ng advice. Tama naman din si Meme, may point siya na bakit ko kailangan hindi naman din kami. Unang-una, hindi sila nakikipagkompetisyon sa Itbulaga. Pangalawa, wala siyang dapat sabihin. Tama naman din, di ba? Dahil hindi naman sila rekta yun at wala silang ginagawang masama against Itbulaga. Correct. So, ba't kailangan niya mag-comment, di ba? Tapos yung mga tao, pipilitin siya magsalita, pipilitin siyang tanong ng kung ano-ano. Kaya tuloy ang hamon tuloy ng mga taga-TVJ. Ilabas nyo ang source nyo. Sino ang nagsabi na kami ay magsasara? Yun ang hinahanap nila ngayon. Tsaka di ba may Mame. ilalabas sila Tito Sen na pruweba na hindi sila Correct. na magsasara. Tsaka computein nyo na lang magkano ang binabayaran ng mga advertisers para mag-play sa kanila ng mga commercials. Pagkakatiwalaan ba yan Diba? ng ilang mga bigating mga advertisers? Feeling ko Mare kasi ganito yon. Oo. May mga ibang naninira sa pagitan ng It's Showtime. Hindi ito sa kampo ng It's Showtime nang gagaling. Pero sa kalaban ng It's Showtime mismo. Parang tinitrigger lang nila ang Itbulaga. Para para lumiyab. Oo. Napikon si Master Henyo. Nako. Diba? Di lang si Master Henyo, pati si ang Tito Sen. Tito Sen. Diba? Ultimo din si Bossing Vic, diba? Totoo naman din yan. Bakit kailangan po natin, alam mo yun, isipin na sila ay magsasara porket mababa sa ratings. Hindi ba natin naiisip yun sa araw-araw na tayo na problema tayo sa alam mo yun, sa posibleng kitain nila. Diyos ko, mga milyonaryo na yung mga yan. Correct. Diba? Na hindi nila po problemahin ang pera, di gaya natin. At saka kung ako lang din naman sa TVJ, Mare, wag nang patulan. Diyos ko, kung nagraran pa rin naman ang ang programa nila, wala naman silang dapat alalahanin. And then, nag-trigger lang kasi Diba? dahil dun sa isang vlogger nga na nagpalabas ng issue Siya actually sa kanya pumutok. Yung isa nga, di ba, Diba? sabi nga niya hanggang December na lang daw yung Truth. hindi naman nag-react yung Showtime, di ba? Wala, Hindi rin Kiber. napikon. O, diba? Di Diba? walang buwak-buwak-buwak. Well, anyways, at least yan maliwanag po sa lahat na walang katotohanan na Correct. ang balitang kumakalat ngayon at pinakakalat pa rin ng ilan na ang Itbulaga po ay magsasara. Wala pong katotohanan yan. Di ba? Anyways, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, nako, isang matigabong chika na naman ang daladala ng dalawang bakla. Ay, hindi lang yun. Mamimigay pa tayo ng lucky number. Tama! Para sa Bingo Plus pa kaya tabayanan nyo yan. Buksan na ang inyong mga radyo, lakasan na kung ikaw ay nanonood sa aming mga social media platform. Idilat ang inyong mga mata para makita ang lucky number para sa ating Bingo Plus panalo. Yes. Ating pa rin yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo,